Isang commander ako sa syudad, pero dito sa harap ng krudo at alikabok, pinanood ko ang sarili kong ama na lumuhod sa putikan. Ang mahirap ay basura, sabi ng pulis na kumuha ng perang pambili ng gamot ni nanay. Hindi nila alam, ang babaeng binasura nila ay ang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Sino ang mananalo? Ang batas na may pangil o ang anak na may pusong nag-aapoy sa higanti? Abangan ang bawat pintig ng ang lihim na commander. Ang mahirap ay basura at ang basurang tulad mo, matanda, ay nararapat lamang na tinatapak-tapakan sa putikan. Ang mga salitang iyon, na kasing talim ng kinakalawang na Chris, ay bumaon sa pandinig ni Elena Vargas. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa gilid ng isang masikip na eskinita sa tondo. Hawak ng kanyang nanginginig na kamay ang isang maliit na supot ng gamot. Mga gamot na halos ubusin ang huling sentimo sa kanyang pitaka para lamang maibsan ang hirap sa paghinga ng kanyang may sakit na ina. 15 taon siyang nawala. 15 taon niyang tinalikuran ang amoy ng kanal at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada upang maging isa sa pinakamataas na pinuno ng kapulisan sa bansa. Pero sa sandaling ito, ang lahat ng bituin sa kanyang balikat ay tila nawala ng ningning. Ilang metro lamang ang layo sa kanya, nakita niya ang isang tanawing nagpadurog sa kanyang puso. Ang kanyang ama, si Mang Lando, na dati ay kilala sa pagiging matikas at marangal na trooper, ay nakaluhod ngayon sa maruming semento. Ang kanyang puting buhok ay nadidikit sa putikan habang pilit na inaabot ang ilang pirasong barya na nagkalat sa lupa. Sa harap niya ay nakatayo si Sergeant Ricardo Mendez, isang pulis na ang uniforme ay kasing kintab ng kanyang kayabangan. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, tinapakan ni Ricardo ang kamay ng matanda. Pinipigilan itong makuha ang perang pambili sana ng bigas. Ang hapdi sa dibdib ni Elena ay hindi maipaliwanag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang kanyang badge at ipakita sa halimaw na ito kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ngunit ang boses ng kanyang ama, na mahina at basag, ay pumigil sa kanya. Parang awa mo na, Sergeant. Pambili lang po iyan ng gamot ng asawa ko. Hindi po ako lumabag sa batas. Naghahanap buhay lang po ako ng marangal. Pagsusumamo ni Mang Lando. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Elena. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano tumayo ng tuwid ay narito ngayon. Dinudurog ang dangal sa harap ng isang taong dapat sana ay nagtatanggol sa kanya. Humalakhak si Ricardo, isang tunog na puno ng pangungutya, na tila ba ang paghihirap ng kapwa ay isang libangan. Marangal? Sa mundong ito, Lando, ang katotohanan ay nakadepende sa kung sino ang may hawak ng baril. At sa ngayon, ako ang batas. Muling naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang sistemang kanyang pinaglingkuran ng mahigit 1 dekada ay ang siya ring sistemang sumasakal sa sarili niyang dugo at laman. Nanlabo ang paningin ni Elena dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit mabilis niya itong pinahid. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa supot ng gamot na hawak niya. Nayuyupi ang karton ng mga tableta, kasabay ng pagdurog ng kanyang natitirang pasensya. Pinanood niya kung paano kinuha ni Ricardo ang binalot na pera mula sa bulsa ng kanyang ama, ang perang pinagpaguran nito sa ilalim ng nakatirik na araw, at ibinulsa ito ng walang konsensya. 1 hakbang, 2 hakbang. Lumapit si Elena mula sa anino ng mga naglalakihang container van. Hindi siya lumapit bilang isang commander. Lumapit siya bilang isang anak na nakasaksi sa kamatayan ng katarungan sa gitna ng kalsada. Nang maramdaman ni Mang Lando ang kanyang presensya, lumingon ang matanda. Ang mga mata nito, na puno ng pagod at takot, ay hindi agad nakilala ang anak na matagal nang nawala. Ang nakita lang niya ay isang babaeng mukhang mahirap din at baka madamay sa gulo.
Huwag ka nang lumapit, iha. Umalis ka na rito. Baka saktan ka rin niya. Pabulong na babala ni Mang Lando. Pilit pa ring nagiging protektor kahit siya mismo ay wala ng kalaban-laban. Ang sakripisyong yon, ang likas na kabutihan ng kanyang ama na nananatili sa kabila ng lahat ng pang-aapi, ang huling tulak na nagpabagsak sa pader ng pagtitimpi ni Elena. Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ni Ricardo. Isang tinging hindi kayang ibigay ng isang ordinaryong sibilyan. Isang tinging may dalang panganib ng isang paparating na bagyo. Napansin yun ni Ricardo at ang kanyang nangisi ay napalitan ng pagkairita. Ano ang tinitingin-tingin mo, babae? Gusto mo rin bang makatikim ng disiplina? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, marhan siyang lumuhod sa tabi ng kanyang ama at hinawakan ng marumi at nanginginig nitong kamay. Ang lamig ng balat ni Mang Lando ay nagpadala ng kuryente ng puot sa buong pagkatao ni Elena. Sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi na lamang ito tungkol sa paglilinis ng hanay. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dangal ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, kahit na wala itong kahit ano. Habang hinihila ni Ricardo ang kanyang posas mula sa kanyang baywang, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa isipan ni Elena. Isang tanong na magiging mitya ng muling pagbangon ng katarungang matagal nang natutulog. Hanggang kailan kailangang lumuhod ng katarungan sa harap ng mga taong dapat sana ay nagtatanggol dito? At ano ang gagawin ng isang anak kapag ang batas na kanyang sinumpuan ay naging kaaway ng kanyang sariling ama? Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Elena Vargas habang nakaupo siya sa malamig na sahig ng selda. Sa labas ng rehas, ang isang bumbilya na kanina pa kumukurap-kurap ay nagbibigay ng madilim at malungkot na liwanag sa paligid. Bawat ingay ng mga hakbang ng mga pulis sa labas ay tila isang babala na ang katarungan sa lugar na ito ay isang malupit na biro. Sa kabilang sulok ng maliit na silid, nakita ni Elena ang kanyang ama. Si Mang Lando ay nakasandal sa pader, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagod at panghihina. Ang suot nitong lumang t-shirt na may mantsa ng grasa ay basang-basa ng pawis at dumi mula sa pagkakaladkad sa kanila kanina. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang gumapang ang kamay ng matanda patungo sa kanyang direksyon. Iha, ayos ka lang ba? Mahina ang boses ni Mang Lando, punong-puno ng pag-aalala na tila ba nakalimutan na niya ang sarili niyang mga pasa. Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga at nadamay ka pa sa kamalasan ko. Kung hindi ka sana lumapit, baka nakauwi ka na ngayon sa pamilya mo. Napapikit si Elena ng mariin, bumaon ang kanyang mga kuko sa palad upang pigilan ang emosyong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niyo po kasalanan, Tay. Ibig kong sabihin, hindi niyo po kasalanan ang maging biktima ng isang taong walang kaluluwa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng boses ng babaeng kasama niya. Minsan, sa buhay ng mga tulad nating maliliit na tao, ang katotohanan ay walang silbi kung ang kalaban mo ay may suot na uniforme. Alam mo, may anak din akong babae. Halos kasing edad mo siguro siya ngayon. Tumigil ang mundo ni Elena sa narinig. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan ang bawat salita ng kanyang ama na dumaloy sa kanyang pagkatao. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Patuloy ni Mang Lando, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan na tila may nakikitang magandang ala-ala sa gitna ng maruming selda. Mataas na opisyal na siya ngayon sa Maynila, isang commander. Palagi ko siyang nakikita sa mga balita. Ang galing-galing niya. Proud na proud ako sa kanya, kahit na siguro ay kinalimutan na niya ang isang trooper na tulad ko. Ayos lang sa akin na hindi siya tumatawag, basta alam kong ligtas siya at hindi siya kailangang dumanas ng ganitong uri ng pang-aapi. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ni Elena. Gusto niyang sumigaw at yakapin ang matanda.
Sabihing, kaya ako ito, hindi kita kinalimutan. Pero ang bigat ng kanyang misyon at ang panganib na dala ni Ricardo ay pumigil sa kanya. Sa halip maranyang hinubad ang kanyang manipis na jacket at lumapit sa ama. Heto po, isuot niyo ito. Nilalamig na po kayo, bulong ni Elena, habang maingat na ipinapatong ang tela sa nanginginig na balikat ng matanda. Salamat, iha. Napakabuti mong bata. Sabi ni Mang Lando bago kumuha ng isang pirasong tinapay na kanina pa nakatago sa kanyang bulsa. Hati tayo rito. Alam kong gutom ka na. Ang pagkaing yon, na tuyo at matigas na, ay naging pinakamasarap na pagkaing natikman ni Elena sa buong buhay niya. Bawat kagat ay may kasamang alat ng kanyang mga luhang pilit niyang itinatago sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng selda ay biglang bumasag ng marinig ang tunog ng mabibigat na bota na papalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang banta. Unti-unting lumalakas hanggang sa tumigil ito sa harap ng kanilang rehas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo nang hampasin ni Ricardo ang gate gamit ang kanyang yantok. "Oh, kumusta ang reunion ng mag-amang basura?" sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay punuo ng nakakasulasok na kayabangan. "Lando, mukhang kailangan mo nang maghanda. May mga bisita akong darating mamayang gabi at naghahanap sila ng mga taong pwedeng pagpraktisan para sa bago naming project." Lalong humigpit ang hawak ni Mang Lando sa braso ni Elena. Pilit siyang itinatago sa likod nito. "Huwag niyo na siyang isama rito, Sergeant. Ako na lang. Ako na lang ang parusahan niyo. Huwag lang ang babaeng ito." Tumawa ng malakas si Ricardo, isang tunog na walang bakas ng kahit anong kabutihan. "Huwag kang mag-alala, matanda. Hindi kayo maghihiwalay. Sa mundong ito, ang mga walang kwentang tao ay dapat lang nasabay-sabay na nawawala ng walang bakas." Tumingin siya ng diretso kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng malisya at banta. "Magdasal na kayo. Dahil paglipas ng gabi na ito, wala nang makakaalala na minsan ay may isang trooper at isang pakialamerang babaeng nabulok sa seldang ito." Habang papalayo ang mga hakbang ni Ricardo, naiwan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng kulungan. Sa gitna ng kawalang pag-asa ng kanyang ama, ang mga mata ni Elena ay nag-aapoy sa puot. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa maliit na device na nakatago sa kanyang damit, isang lihim na sandata na handa ng magpakawala ng bagyo. Ang gabi ay mahaba at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa bingit ng kamatayan o sa rurok ng isang malupit na paghihiganti. Sa loob ng presintong yon, ang bawat pader ay tila may nakatagong mga luha at dugo ng mga taong walang boses. Hindi lamang ito gusali ng batas. Ito ay naging kaharian ng isang demonyong may suot na uniforme. Mula sa loob ng kanyang madilim na selda, nananatiling tahimik si Elena Vargas, ngunit ang kanyang mga pandama ay kasing talas ng isang agila. Ang kanyang katawan ay tila pasibo, nakasandal sa malamig na rehas, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagtatala ng bawat detalye ng katiwaliang nagaganap sa kanyang harap. Ang liwanag mula sa labas ng selda ay muling naghatid sa anino ni Ricardo Mendez. May dala siyang isang matandang babae, isang tindera ng kalsada na umiiyak at nagmamakaawa. Nakita ni Elena kung paano itinulak ni Ricardo ang matanda sa isang upuan sa harap ng kanyang desk, na tila ba ang dignidad ng tao ay walang halaga sa harap ng kanyang mesa. "Sergeant, parang awa niyo na po. Iyan na lang po ang kinita ko sa buong linggo. Pambayad ko po iyan sa upa ng bahay." Ang hikbi ng matanda ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sumandal si Ricardo sa kanyang upuan. Itinaas ang kanyang mga bota sa ibabaw ng mesa at naglabas ng isang sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang lumutang patungo sa direksyon ni na Elena. "Aling Marta, huwag mo akong gawing masama. Nagtatrabaho lang ako rito. Ang pagtitinda mo sa bangketa
ng walang permit ay isang krimen. Tinutulungan lang kita na maayos ang record mo para hindi ka na mabulok sa kulungan. Ito ang bulong ng demonyo, isang uri ng panlilinlang kung saan ang biktima ay pinalalabas na siya pa ang may utang na loob sa kanyang nang-aapi. Pinanood ni Elena ang bawat galaw ni Ricardo. Maingat niyang hinawakan ang ikalawang butones ng kanyang lumang blusa. Sa ilalim ng simpleng plastik na yon ay isang high-tech na mikropono, isang kagamitang tanging mga matataas na opisyal lamang ng intelligence unit ang mayroon. Bawat salita ni Ricardo, bawat tawa ng kanyang mga kasamahan habang naghahati-hati sa perang ninakaw nila mula sa mga dukha ay malinaw na naire-record. Sayang naman ang ganda ng anak mo kung magiging anak siya ng isang kriminal, di ba? Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging malambot ngunit puno ng lason. Ibigay mo na sa akin ang natitirang 500 mo at makakaalis ka na rito ng malinis. Ituring mo na lang itong donasyon para sa kaayusan ng ating komunidad. Ang kamay ni Elena ay naging kamao sa ilalim ng kanyang jacket. Ang kanyang puso ay tila isang bulkang malapit nang sumabog sa tindi ng puot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itumba ang bawat mesa sa silid na yon. Ngunit kailangang manatiling matatag ang kanyang paninindigan. Ang bawat sentimong ninanakaw ni Ricardo ay magiging pako sa kabaong ng kanyang karera. Tumingin si Ricardo sa direksyon ng selda ni na Elena at Mang Lando, na tila ba naalala niyang may mga manonood siya. Tumayo siya at lumapit sa rehas. Dahan-dahang kinakaladkad ang kanyang yantok sa bakal na naglalabas ng tunog na tila nanunukso sa katahimikan. "O Lando, nakikita mo ba?" sabi ni Ricardo habang nakangisi. Ganito ang takbo ng mundo. Ang batas ay para sa mga taong may pambayad. At dahil wala kayong pambayad ng anak mo, kayo ang magiging halimbawa para sa lahat. Lumingon siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha nito. "Sayang ka, iha. Mukha kang may pinag-aralan. Pero sa lugar na ito, ang talino mo ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan." Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, nakatitig sa dibdib ni Ricardo kung nasaan ang pangalan nito. Isang pangalang malapit na niyang burahin sa listahan ng mga buhay na may dangal. Sa loob ng kanyang isipan, binibilang ni Elena ang bawat krimeng nasaksihan niya sa loob lamang ng ilang oras. Pangingikil, pananakot, at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang mahinang panginginig sa butones ng kanyang damit, isang babala. Ang pulang ilaw na nakatago sa loob nito ay nagsimulang kumurap ng mabilis sa ilalim ng tela. Ang baterya ng kanyang recorder at tracking device ay mabilis na nauubos dahil sa tagal ng paggamit at mahinang signal sa loob ng makapal na pader ng presinto. "Anong ginagawa mo sa damit mo?" Biglang tanong ni Ricardo. Ang kanyang tono ay naging suspisyoso habang tinititigan ang kamay ni Elena na nakahawak sa butones. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa rehas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Sa sandaling iyon, ang hininga ni Elena ay tila tumigil. Kung malalaman ni Ricardo ang tungkol sa device, hindi lamang ang ebidensya ang mawawala, kundi maging ang kanilang mga buhay. Wala. Maikling sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng kaba. "Inaayos ko lang ang sira kong butones, katulad ng pagsira nyo sa aming dangal." Tumawa si Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nawalan ng pagduda. "Masyado kang matapang para sa isang taong nasa loob ng selda. Pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag inilabas na namin kayo rito." Bago pa man makasagot si Elena, ang device sa kanyang damit ay naglabas ng isang huling mahinang kuryente, isang senyales na tuluyan na itong namatay. Nawala na ang koneksyon niya sa labas. Nawala na ang kanyang tracking signal.
Sa gitna ng kadiliman ng gabi, si Elena at ang kanyang ama ay tuluyan ng naging bulag at bingi sa anumang tulong na maaaring dumating. Ang gabi ay tila mas lalong bumibigat, habang ang bawat minuto ay dahan-dahang lumilipas sa loob ng selda. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa maliit at mataas na bintanang may rehas ay nagdadala ng amoy ng ulan at usok ng lungsod. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Elena Vargas ang mahinang panginginig ng kanyang ama sa kanyang tabi. Inayos niya ang kanyang jacket na nakabalot sa balikat ni Mang Lando at doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, napatingin siya sa mga kamay ng matanda, mga kamay na puno ng kalyo, kulubot at nanginginig sa hina. Tila bumalik ang kanyang gunita 15 taon na ang nakalilipas. Sa huling gabi na nagkausap sila ng masinsinan bago siya tuluyang lumisan. Ang eksenang yon ay kasing linaw pa rin ng kristal sa kanyang isipan. Maulan din noon at ang bubong nilang yari sa tagpi-tagping yero ay naglalabas ng ritmo ng bawat patak ng tubig na sumasalo sa mga timba sa loob ng bahay. Tay, ayaw ko nang mag-aral sa Maynila. Dito na lang ako. Tutulungan ko kayo ni nanay sa pagdadrive ng taxi. Sabi ng batang Elena noon, habang pinagmamasdan ng kanyang amang pagod na pagod mula sa buong araw na pasada. Ngunit sa halip na yakap, isang malakas na sigaw ang isinalubong sa kanya ni Mang Lando. Huwag kang maging mangmang, Elena. Gusto mo bang tumanda rito sa putikan? Gusto mo bang maging super din habang buhay? Umalis ka na. Huwag mo kaming gawing dahilan para maging talunan ka rin. Sa mga oras na yon, akala ni Elena ay kinasusuklaman siya ng kanyang ama. Akala niya ay nais na siyang itaboy ni Mang Lando dahil isa lamang siyang pabigat. Umalis siyang may baon na galit at pait sa kanyang puso. Nangangakong hindi na babalik hanggat hindi niya nararating ang rurok ng tagumpay. Ngunit ngayong gabi, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na paghinga ng matanda sa loob ng selda, ang katotohanan ay dahan-dahang bumubutas sa kanyang puso. Ang galit na nakita niya sa mga mata ng kanyang ama noon ay hindi poot, kundi isang masakit na sakripisyo. Itinaboy siya nito dahil yun lamang ang tanging paraan upang hindi siya lamunin ng kahirapan. Pinili ni Mang Lando na maging kontrabida sa buhay ng kanyang anak para lamang magkaroon ito ng pagkakataong maging bida sa sarili nitong kapalaran. Tay, bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako. Masyado akong naging bulag sa sarili kong sakit. Hindi ko nakita ang sa inyo. Bahagyang nagising si Mang Lando, ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo, ngunit puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, ang mga kalyo sa kanyang palad ay kumiskis sa makinis na balat ng kanyang anak. Iha, bakit ka umiiyak? Huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, hindi ka nila sasaktan. May anak akong commander. Alam mo ba? Kung nandito lang siya, tiyak na ililigtas niya tayo. Ang sakit ng bawat salita ng kanyang ama ay higit pa sa anumang sampal na natanggap ni Elena sa kanyang buong karera. Ang lalaking ito, na itinaboy niya sa kanyang isipan, ay ginagawa siyang inspirasyon sa bawat araw ng kanyang paghihirap. Ang pangalan ni Elena ay ang kanyang tanging yaman, ang kanyang tanging ipinagmamalaki sa harap ng mga taong nangmamaliit sa kanya. Siguradong mahal na mahal kayo ng anak niyo, Tay, sagot ni Elena, habang pinipigilan ang paghagulgol. Siguradong hinahanap din niya kayo ngayon. Sana nga ay napatawad na niya ako, mahinang sabi ni Mang Lando, bago muling pumikit dahil sa labis na panghihina. Ngunit ang madamdaming sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng istasyon ng pulisya. Hindi ito tunog ng galit, kundi isang hiyaw ng matinding takot at sakit ng isang babae. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibigat na bota at ang malakas na tawanan ng mga kasamahan ni Ricardo. Napatayo si Elena.
Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig. Alam niya ang tunog na yon. Isang inosenteng biktima na naman ang kasalukuyang nilalapastangan ng mga taong dapat ay nagtatanggol dito. Ang kanyang tungkulin bilang isang opisyal at ang kanyang damdamin bilang isang babae ay sabay na nag-alab. Anong ginagawa nila? Gulantang na tanong ni Mang Lando. Napilit ding bumabangon mula sa sahig. Hindi sumagot si Elena, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay handa na para sa isang pagpapasya. Ang kanyang recorder ay patay na. Ang kanyang signal ay nawala na. At ang tanging sandata niya ay ang kanyang sariling lakas at ang puot na naglalayab sa kanyang mga ugat. Ang pintuan ng selda ay muling bumukas at ang anino ni Ricardo ay lumitaw. May hawak na isang bote ng alak at isang malupit na ngiti sa kanyang labi. Oh, mukhang gising pa ang mag-ama. Eksakto, dahil oras na para sa inyong huling paglalakbay. Pero bago yon, may kailangan muna kaming tapusin sa kabilang kwarto. Gusto niyo bang manood? Ang panganib ay hindi na lamang isang banta. Ito ay nasa harap na nila. At sa gitna ng kadiliman ng presinto, ang lihim na commander ay kailangan ng magpasya kung hanggang kailan siya mananatiling nakatago sa anino habang ang kasamaan ay sumasayaw sa kanyang harapan. Pirmahan mo ito, matanda. O panonoorin mong mabura ang mukha ng babaeng ito bago ka namin itapon sa kangkungan. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng bakal ng rehas na nakapalibot sa kanila. Inihagis niya ang isang lukot na papel sa harap ni Mang Lando, isang dokumentong nagsasabing ang matanda ay nahulihan ng ipinagbabawal na gamot at nanlaban sa mga awtoridad. Isang lason na papel na sisira sa dangal na iningatan ni Mang Lando sa loob ng 60 taon. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Lando habang binabasa ang mga kataga sa papel. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa para sa kanyang anak na commander ay napalitan ng matinding takot at kalituhan. Tumingin siya kay Elena na kasalukuyang hawak ng isang malaking pulis sa magkabilang braso. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya ay nag-iwan ng mga pulang marka sa kanyang balat. Ngunit hindi ang sakit ng katawan ang iniisip ni Elena. Ang tinitignan niya ay ang kanyang ama, ang lalaking mas pipiliin pang mamatay kaysa gumawa ng masama. Hindi ko ito pwedeng pirmahan, Sergeant, mahinang sabi ni Mang Lando. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng natitirang paninindigan. Kailanman ay hindi ako humawak ng ganyang dumi. Marangal ang aking pagkatao. Ang anak ko ay isang commander. Ano na lang ang sasabihin niya? Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Ricardo. Isang tunog na puno ng lason na tila ba ang konsepto ng dangal ay isang malaking biro sa kanyang pandinig. Ang anak mong commander? Nasaan siya ngayon, Lando? Bakit hindi kanya iligtas? Ang katotohanan ay wala siyang pakialam sa isang trooper na tulad mo. At ang dangal na sinasabi mo? Hindi iyan nakakain. Hindi niyan maililigtas ang babaeng ito. Biglang sinunggaban ni Ricardo ang buhok ni Elena at pilit na itinayo ang kanyang mukha upang makita ni Mang Lando. Ang bawat hibla ng buhok na nahihila ay nagdulot ng hapdi, ngunit nanatiling nakatitig si Elena sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Huwag, Tay. Huwag mong isuko ang iyong prinsipyo para sa akin. Isa, sigaw ni Ricardo, habang itinutok ang dulo ng kanyang yantok sa leeg ni Elena. Pumili ka, matanda. Ang pirma mo o ang buhay ng babaeng ito? Sa tingin mo ba ay may makakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa loob ng presintong ito? Maraming paraan para maglaho ang isang tao nang walang bakas. Ang pagkatao ni Elena ay unti-unting nadudurog. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero alam niyang ang kanyang pag-amin sa sandaling ito ay magbibigay lamang kay Ricardo
ng pagkakataong itago ang lahat ng ebidensya at pumatay ng higit pang inosente. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang panoorin ang sariling ama na dumanas ng impyerno. Parang awa niyo na. Pabulong na iyak ni Mang Lando. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming papel. Nababasa ang mga salitang puno ng kasinungalingan. Huwag niyo siyang saktan. Siya lang ang tanging nagmalasakit sa akin dito. Papatayin niyo ang konsensya ko kung pati siya ay madadamay dahil sa akin. Dalawa? Muling sigaw ni Ricardo at sa pagkakataong ito ay itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Elena. Ang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong selda. Isang tunog na nagpatalon sa puso ni Mang Lando. Wag! Tama na! Pipirma na ako. Ang hiyaw ni Mang Lando ay punong-puno ng pagkatalo. Ang kanyang pananampalataya sa katarungan ay tuluyan ng gumuho. Inabot niya ang panulat nang may nanginginig na mga daliri, handang isuko ang kanyang huling yaman, ang kanyang malinis na pangalan, para lamang iligtas ang buhay ng babaeng inaakala niyang isang estranghero. Ngunit sa katotohanan ay ang sarili niyang dugo. Pinanood ni Elena ang bawat galaw ng panulat patungo sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang sugat sa kanyang sariling kaluluwa. Ang sakripisyo ng kanyang ama ay higit pa sa anumang medalya ng kagitingan na natanggap niya. Sa sandaling ito, ang pagsubok sa pananampalataya ay hindi lamang para kay Mang Lando, kundi para rin kay Elena. Nang malapit na ang dulo ng panulat sa papel, biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isa pang pulis, mukhang balisa at may dalang masamang balita. Sergeant, may problema? May mga hindi kilalang sasakyan na pumasok sa nasasakupan natin. Hindi sila taga rito. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang ngisi ay napalitan ng kaba. Binitawan niya ang buhok ni Elena at lumingon sa pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagtama ang mga mata ni Elena at ng kanyang ama. Isang lihim na pangako ang nabuo sa puso ng commander. Isang pangakong hinding-hindi niya hahayaang maging walang kabuluhan ang mga luhang ito. Ngunit ang cliffhanger ay hindi doon nagtapos. Sa gitna ng pag-aalinlangan ni Ricardo, biglang bumunot ng baril ang pulis na pumasok. Sergeant, kailangan nating iligpit ang lahat ng ebidensya ngayon din. Kasama na ang dalawang ito. Oras na para sa cleaning. Ang kamatayan ay hindi na lamang isang banta sa labas. Ito ay nasa loob na ng silid, nakaturo sa kanilang mga puso. Isang pitik na lang ng daliri, at ang buhay namin ay magiging abo na lamang sa hangin. Ang kaisipang iyon ang nagpatayo sa mga balahibo ni Elena Vargas habang nakatitig sa baril na hawak ng kasamahan ni Ricardo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Ngunit sa labas, ang gulo ay nagsisimula na. Ang tunog ng mga sirena sa malayo at ang malakas na pagbusina ng mga sasakyang hindi nila kilala ay nagdulot ng tensyon sa mga korup na pulis. Iligpit na sila! Ngayon na! Muling sigaw ni Ricardo, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at takot. Ang kanyang kumpiyansa ay dahan-dahang natitibag nang hindi maipaliwanag na kaba. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang isang pagkakataon. Isang batang pulis, si P.O. Isa Santos, ay nakatayo sa tabi ng rehas. Bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Hindi katulad ni Ricardo, ang mga mata ni Santos ay puno ng takot at konsensya. Hawak nito ang isang lumang radyo at ang kanyang sariling cellphone na nakapatong sa isang bangko. Santos, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Tulungan mo kaming ilabas ang mga ito sa likod. Utos ng isa pang pulis habang hinihila si Mang Lando. Sandali lang po, Sergeant! Sagot ni Santos. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Elena sa rehas. Ang kanyang bawat galaw ay maingat at tila isang luba na naghahanap ng butas. Officer! Pabulong niyang tawag kay Santos. Officer, tumingin ka sa akin.
Napalingon ang batang pulis. Sa mga mata ni Elena, nakita niya ang isang awtoridad na hindi niya maipaliwanag. Isang kapangyarihang hindi nagmumula sa baril, kundi sa isang matibay na paninindigan. May pamilya ka rin, di ba? Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ang matandang ito, ang tatay ko ito. Wala siyang kasalanan. Kung hahayaan mong mangyari ang iniuutos ni Ricardo, habang buhay mong dadalhin ang dugong ito sa iyong mga kamay. Hindi mo na mabubura ang mantsa sa iyong uniforme. Napalunok si Santos. Tumingin siya kay Mang Lando na kasalukuyang nakasalampak sa sahig, umiiyak at nagdarasal. Ang utang na loob ni Santos sa kanyang propesyon ay nakikipaglaban sa kanyang likas na kabutihan. Kailangan ko lang ng isang tawag. Pagsusumamo ni Elena, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumusot sa rehas. Isang tawag lang para magpaalam sa nanay ko. Parang awa mo na. Huling-hiling na ng isang taong papatayin niyo dahil sa takot at sa bigat ng konsensya. Dahan-dahang iniabot ni Santos ang kanyang cellphone kay Elena sa ilalim ng kadiliman ng sulok ng selda. Bilisan mo! Papatayin ako ni Sergeant kapag nakita niya ito. Pabulong na sagot ng bata. Mabilis na kinuha ni Elena ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagpindot ng isang numerong nakatatak na sa kanyang isipan. Ang direktang linya ni Major Aris, ang kanyang pinakatiwalaang tauhan sa National Headquarters. Ang bawat tunog ng pagring ng telepono ay tila isang dekada para kay Elena. Sa labas ng opisina, narinig niya ang sigawan ni Ricardo at ang pagkasira ng ilang kagamitan. Sila ay nagmamadali ng lisanin ng lugar. Sagutin mo! Sagutin mo! Bulong ni Elena sa sarili. Hello? Sa wakas ay sumagot ang isang boses mula sa kabilang linya. Aris, makinig kang mabuti. Mabilis na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Ang agila ay nasa loob ng hawla. Tondo Station 7, Sector 4. Ang target ay si Mendez. May planong cleaning sa loob ng 10 minuto. Dalhin mo ang buong puwersa. Huwag kayong magpapakita hanggat hindi ko ibinibigay ang signal. Protektahan niyo ang matanda sa loob. Uulitin ko, protektahan niyo ang matanda. Commander? Commander, kayo ba yan? Anong nangyari? Bago pa man makasagot si Aris, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig. Ang cellphone ay marahas na nakuha mula sa kamay ni Elena. Nakatayo sa kanyang harap si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinasabi ko na nga ba, masyado kang madaming alam, babae. Kinuha ni Ricardo ang cellphone at buong lakas na itinapon ito sa semento. Nadurog ang kagamitan sa maraming piraso. Pagkatapos ay lumingon siya kay Santos na nanginginig sa takot. Santos, isasama kita sa impyerno kapag nalaman kong nakipagsabuatan ka rito. Hinila ni Ricardo ang buhok ni Elena at kinaladkad siya palabas ng selda kasabay ni Mang Lando. Wala nang signal, wala nang tawag, at wala nang commander na magliligtas sa inyo. Ngayon, itatapon namin kayo kung saan walang makakarinig sa inyong mga hiyaw. Ang huling nakita ni Elena ay ang madilim na pasilyo ng presinto habang sila ay sa pilitang isinasakay sa isang madilim na van. Ang tawag ay naputol, ngunit ang binhing itinanim niya sa isipan ni Aris ay nagsimula ng tumubo. Ang tanong na lamang ay kung makakarating ba sila bago tuluyang dumanak ang dugo sa ilalim ng buwan. Huwag kang malikot, matanda. Mas mabilis ang bala kaysa sa iyong mga panalangin. Ang malamig na dulo ng baril ni Ricardo ay mariing nakadiin sa sentido ni Mang Lando habang sila ay nasa loob ng tumatakbong van. Ang bawat lubak sa madilim at baku-bakong daan ay nagdudulot ng marahas na pag-untog ng kanilang mga katawan sa matigas at kalawanging sahig ng sasakyan. Walang upuan, walang liwanag, tanging ang amoy ng krudo at ang nakakasulasok na takot ang namamayani
Sa loob ng selyadong espasyo, si Elena Vargas ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod gamit ang plastic tie na pumuputol sa daloy ng kanyang dugo. Sa kabila ng pisikal na sakit, ang kanyang isipan ay nananatiling kasing talas ng isang punyal. Pinagmamasdan niya ang dalawa pang bilanggo na kasama nila, isang batang lalaki na hindi tumitigil sa pag-iyak at ang tindera ng kalsada na si Aling Marta. Sila ang mga saksi sa kasamaan ni Ricardo, ang mga taong ituturing na lamang na collateral damage sa madilim na gabi na ito. Tay, tumingin kayo sa akin. Mahinang utos ni Elena. Ang boses niya ay walang bahid ng takot. Isang bagay na ipinagtaka ni Ricardo. Tumingin si Mang Lando sa kanyang anak. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang mga mata ni Elena. Hindi ang mga mata ng isang babaeng takot mamatay, kundi ang mga mata ng isang mandirigmang handang sumabog. Iha, patawarin mo ako. Dahil sa akin, magtatapos ang buhay mo sa ganitong lugar. Hikbi ng matanda. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ricardo habang sinisindihan ang kanyang sigarilyo. Ang baga nito ay nagbibigay ng maliit at mapulang liwanag na nagmumukhang mata ng isang demonyo sa dilim. Napakagandang eksena. Isang amang humihingi ng tawad sa anak na mamamatay na. Alam nyo, sa dami ng itinapon ko sa lugar na pupuntahan natin, kayo ang pinakadramatiko. Hindi kumibo si Elena. Sa halip, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga binti. Sa ilalim ng kanyang suot na lumang pantalon, may nakatagong maliit na patalim sa loob ng kanyang garter. Isang huling alas na inilaan niya para sa mga ganitong pagkakataon. Habang ang van ay mabilis na bumabaybay sa kahabaan ng isang madilim na pilapil, naramdaman ni Elena ang paghina ng bilis ng sasakyan. Malapit na sila. Lando, alam mo ba kung bakit masarap pumatay ng mga tulad nyo? Pagpapatuloy ni Ricardo, ang usok ng sigarilyo ay ibinuga niya sa mukha ni Mang Lando. Dahil walang maghahanap sa inyo, para kayong mga langgam na tinapakan. Bukas, may mga bagong langgam na naman at ang mundo ay tuloy pa rin ang ikot. Maling-mali ka, Ricardo? Sa wakas ay nagsalita si Elena. Ang kanyang boses ay naging malalim. Ang uri ng boses na nagpapatigil sa tibok ng puso ng sinumang nakakarinig. Ang bawat buhay na kinuha mo ay may katumbas na pananagutan. At ngayong gabi, ang pananagutang yon ay darating sa anyo ng isang bagyong hindi mo kayang pigilan. Tumigil ang van. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag lamang ng huni ng mga kuliglig at ang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran. Ang sariwang hangin ng gabi ay pumasok, ngunit dala nito ang amoy ng nabubulok na basura at putik. Narito na sila sa tapunan, ang dulo ng daigdig para sa mga biktima ni Ricardo. Isa-isang kinaladkad palabas ang mga biktima. Nang maramdaman ni Elena ang marahas na paghila sa kanya ni Ricardo, mabilis niyang ginamit ang kanyang lakas upang tumayo ng tuwid. Sa isang iglap, habang ang lahat ay nakatuon sa pagpapaluhod kay Mang Lando sa gilid ng isang malalim na hukay, nagawa ni Elena na putulin ang kanyang tali gamit ang nakatagong patalim sa kanyang binti. Ang kanyang mga kamay ay malaya na, ngunit nanatili siyang nakapwesto na tila nakatali pa rin. Naghihintay siya, naghihintay ng tamang segundo. Lumuhod ka na, matanda! Sigaw ni Ricardo habang itinataas ang kanyang baril. Ang martilyo nito ay naglabas ng matalim na tunog ng pagkasa. Ipadala mo na ang huling mensahe mo sa anak mong commander dahil ito na ang huling sandali mo sa lupa. Nakatutok ang baril sa likod ng ulo ni Mang Lando. Ang daliri ni Ricardo ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Sa gitna ng kakahuyan, ang bawat pintig ng puso ni Elena ay tila isang tambol na nagbibilang ng nalalabing oras. Isang putok na lang at mawawala na ang lahat. Ngunit bago pa man magawang diinan ni Ricardo ang gatilyo, isang nakabubulag na liwanag
mula sa mga naglalakihang searchlight ang biglang tumama sa kanilang direksyon mula sa mga puno. Kasabay nito ay ang pagdagundong ng lupa dahil sa pagdating ng mga sasakyang hindi nila inaasahan. Ang baril ni Ricardo ay nanatiling nakatutok, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Anong nangyayari? Elena stepped forward, her eyes glowing with a terrifying intensity under the harsh white light. Ang oras ng paghuhukom, Ricardo, at ikaw ang unang hahatulan. Sa gitna ng kaguluhan, isang laser point na kulay pula ang biglang lumitaw at huminto ng eksakto sa noo ni Ricardo. Ang kamatayan na dala niya ay nakaturo na ngayon sa kanya. Ibaba ang iyong armas, Sergeant Mendez. Napapalibutan na kayo. Isang maling galaw at hindi na kayo sisikatan ng araw. Ang boses na yon na nagmumula sa mga dambuhalang speaker ng mga sasakyang militar ay yumanig sa buong paligid. Ang nakabubulag na liwanag ng mga searchlight ay tila humiwa sa kadiliman ng gabi. Inilalantad ang bawat dumi, bawat luha, at bawat kasalanang nagaganap sa liblib na bahagi ng pilapil na yon. Ang mga puno sa paligid ay nagmistulang mga higanting saksi sa pagdating ng katarungang matagal nang hinahanap. Si Ricardo ay napatitig sa liwanag, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot na ngayon lang niya naramdaman. Ang dating haring hinhirang ng lansangan ay isa na lamang ngayong daga na nakulong sa sariling bitag. Sino? Sino kayo? Ang nauutal na tanong ni Ricardo. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang pagiging arogante. Wala kayong karapatang manghimasok sa operasyon ng lokal na pulisya, ngunit walang sumagot. Sa halip, narinig ang tunog ng mabibigat na bota na sabay-sabay na tumatama sa tuyong lupa. Mula sa likod ng mga naglalakihang ilaw, lumitaw ang mga anino ng mga lalaking nakasuot ng full tactical gear. Sila ay hindi mga ordinaryong pulis. Sila ay ang Special Operations Unit ng National Headquarters, ang mga piling kawal na tanging sa pinakamataas na opisyal lamang sumusunod. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Elena ang mahigpit na pagkakahawak ni Mang Lando sa kanyang damit. Ang matanda ay nanginginig, hindi maunawaan kung ang mga dumating ba ay mga kaibigan o mga bagong kaaway na tatapos sa kanilang buhay. Iha, ano ito? Sino sila? Mahinang tanong ni Mang Lando. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Huwag kayong matakot, Tay. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing tatag ng Nara. Ang bagyo ay narito na upang linisin ang dumi. Tapos na ang pagtatago natin sa dilim. Lalong nagalit si Ricardo sa narinig. Sa kanyang desperasyon, marahas niyang hinila si Mang Lando at ginawang panangga. Itinutok niya ang baril sa sentido ng matanda, habang ang kanyang sariling katawan ay itinatago sa likod nito. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa at pasasabugin ko ang bungo ng matandang ito. Hindi ako susuko. Wala kayong ebidensya laban sa akin. Ang laser point na pula ay nananatiling nakaturo sa noo ni Ricardo, ngunit hindi ito gumagalaw. Ang mga sniper ay naghihintay lamang ng isang utos. Sa pagkakataong ito, lumabas mula sa anino ang isang matikas na lalaki, si Major Aris. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita ang kalagayan ng kanyang commander. Mendez, bitawan mo ang matanda. Utos ni Aris, ang boses niya ay may awtoridad na hindi matatawaran. Hindi mo alam ang kalibre ng taong kinakalaban mo. Ang bawat segundong hawak mo, ang baril na yan, ay naglalapit sa iyo sa sarili mong libingan. Wala akong pakialam, hiyaw ni Ricardo. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa mga sundalong nakapaligid sa kanya. Binitay niyo na ang karera ko. Kaya isasama ko na ang lahat ng ito sa impyerno. Dahan-dahang tumayo si Elena, kahit na ang kanyang mga kamay ay tila nakatali pa rin sa likod.
Ang kanyang bawat kilos ay kalkulado. Tumingin siya kay Aris, isang tingin na nagbibigay ng mensahe. Huwag muna. Ako ang tatapos nito. Ricardo, tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumingin ka sa akin. Tignan mo ang babaeng tinawag mong basura. Tignan mo ang babaeng sinampal mo sa loob ng presinto. Napatingin si Ricardo kay Elena. Sa ilalim ng maliwanag na searchlight, ang anyo ni Elena ay nagbago. Ang kanyang pagiging dukha ay naglaho. At ang lumitaw ay ang aura ng isang tunay na pinuno. Sino ka ba talaga? Ang nanginginig na tanong ng sergeant. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng isang helicopter na paparating. Ang hangin na nililikha nito ay nagpapalipad ng alikabok at tuyong dahon sa paligid. Ang presensya ng militar ay naging mas matindi. Ang mga tauhan ni Ricardo ay isa-isa nang nagbababa ng kanilang mga armas. Ang kanilang mga tuhod ay bumigay dahil sa takot sa mas malakas na puwersa. Ngunit si Ricardo ay nananatiling matigas. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa gatilyo. Huling babala, papatayin ko ito. Sa isang iglap, naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang dugo. Ang pagiging commander ay hindi lamang isang titulo. Ito ay ang kakayahang protektahan ang kanyang pamilya sa gitna ng panganib. Ang golden moment ay naganap ng hawakan ni Mang Lando ang kamay ni Elena sa kabila ng baril na nasa ulo niya. Pilit pa ring ibinibigay ang kanyang huling lakas para sa anak. Elena, tumakbo ka na. Ang huling pagsusumamo niyang ama. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang may pumutok na isang baril. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang katawan ang bumagsak sa putikan at isang hiyaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Sino ang tinamaan? Sino ang nagpaputok? Sa gitna ng usok at alikabok, ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Ang usok mula sa kinalabasan ng putok ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Isang hiyaw ng sakit ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Hindi si Mang Lando ang bumagsak. Ang baril ni Ricardo ay tumalsik sa putikan, kasabay ng kanyang pagluhod habang hawak ang kanyang kanang balikat na tinamaan ng isang tumpak na bala mula sa isang sniper sa itaas ng puno. Ang aking kamay! Ang kamay ko! Ang sigaw ni Ricardo ay puno ng pait at hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang baril at ang kanyang kayabangan ay sabay-sabay na naglaho sa isang iglap. Dahan-dahang tumayo si Elena Vargas mula sa pagkakaluhod. Sa ilalim ng nakabubulag na puting liwanag ng mga searchlight, ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng paghihiganti na lumabas mula sa dilim. Rinig ang tunog ng pagkapunit ng plastic tie sa kanyang mga kamay, isang huling kilos ng paglaya mula sa pagkakaapi. Hindi na siya ang babaeng dukha na hinamak at sinampal. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng pilapil ay may dalang bigat ng 1,000 katarungan. "Commander!" sigaw ni Major Aris. Kasabay nito ang sabay-sabay na paggiit ng mga sapatos ng mga sundalo sa lupa. Sa isang kumpas, ang lahat ng mga operatiba ng Special Operations Unit ay nagbaba ng kanilang mga baril sa posisyong low ready at sabay-sabay na sumaludo. Ang tunog ng kanilang paggiit ng paa at ang pag-angat ng kanilang mga kamay sa kanilang noo ay umalingaw-ngaw. Isang pagkilala sa pinakamataas na pinunong naroroon sa gitna ng putikan. "Commander Elena Vargas reporting for duty!" Ang malakas na pahayag ni Aris habang nakatitig ng may mataas na paggalang sa kanyang pinuno. Si Ricardo, nakasalukuyang nakaluhod at namimilipit sa sakit, ay napaangat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng itinuring niyang laruan sa loob ng selda, ay ang mismong opisyal na may kapangyarihang burahin ang kanyang buong pagkatao
Sa isang pirma lamang. Hindi, hindi maaari. Nauutal na sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa matinding shock. Ikaw, ikaw ang commander? Hindi siya sinagot ni Elena ng salita. Sa halip lumapit ang commander sa kanyang ama. Si Mang Lando ay nakatulala pa rin sa sahig. Hindi alam kung paano tatanggapin ang katotohanang nasasaksihan. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa harap ng kanyang ama, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang damit. Tay! Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambot at puno ng pagmamahal. Inabot niya ang maruming kamay ni Mang Lando at dahan-dahan itong hinalikan. Tay, ako ito, ang anak niyo, si Elena. Patawarin niyo po ako kung kailangan ko pang dumaan sa ganitong paraan para lang maprotektahan kayo. Ang mga luha ni Mang Lando ay tuluyan ng umagos. Elena, ang anak ko, ang commander ko? Ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa pisngi ni Elena. Tinitiyak kung totoo ba ang nakikita niya. Ang pagmamalaki at ang sakit ng nakaraan ay nagsama sa isang yakap na tila bumura sa 15 taon ng pangungulila. Tumayo si Elena at lumingon kay Ricardo. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kasing lamig ng yelo na tingin. Naglakad siya patungo sa duguang sergeant. Ang bawat bota ni Elena sa putikan ay tila tunog ng hatol ng kamatayan para kay Ricardo. Sinabi mo kanina, Ricardo, na ang mahirap ay basura. Panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang kapangyarihan. Sinabi mo na ang batas ay nakadepende sa kung sino ang may hawak ng baril. Ngayon, tignan mo ang paligid mo. Sino ang may hawak ng baril? At sino ang kasalukuyang nasa putikan? Yumuko si Ricardo. Hindi kayang tignan ang mga mata ng commander. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Major Aris, tawag ni Elena nang hindi inaalis ang tingin kay Ricardo. Dakpin ang lahat ng mga pulis na sangkot sa operasyong ito. Ipasara ang Station 7. Walang ititira. Lahat ng ebidensyang nakolekta ko, gamitin nyo upang mabulok ang mga taong ito sa kulungan. Siguraduhin nyo na mararamdaman nila ang bawat hapdi na idinulot nila sa mga taong wala namang kasalanan. Masusunod, Commander, sagot ni Aris bago mabilis na nag-utos sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng katarungang ito, ang golden moment ay naganap nang muling lapitan ni Elena ang kanyang ama. Binuhat ito ng marahan at isinakay sa pinakamarangyang sasakyan sa convoy. Tay, hindi na kayo muling luluhod sa putikan. Pangako ko yan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang mensahe mula sa radyo ni Aris ang nagpabago sa aura ng paligid. Commander, may problema po sa ospital. Si nanay niyo po, hindi na raw po makaabot. Ang cliffhanger na ito ay nagpabagsak sa puso ni Elena sa kabila ng kanyang pagkapanalo laban kay Ricardo. Ang katarungan ba ay may kapalit na masakit na pamamaalam? Commander, hindi na po makaabot ang inyong ina. Isinugod po siya sa intensive care unit, pero mabilis na bumababa ang kanyang mga vital signs. Ang tinig ni Major Aris sa radyo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa katinoan ni Elena Vargas. Sa isang sandali, ang tamis ng tagumpay laban kay Ricardo ay naging kasing pait ng ngapdo. Ano ang silbi ng lahat ng bituin sa kanyang balikat? Ang lahat ng kapangyarihang hawak niya sa kanyang mga kamay kung ang buhay na nagbigay sa kanya ng hininga ay dahan-dahang nauubos sa loob ng isang malamig na silid sa ospital? Lumingon si Elena kay Ricardo. Nakasalukuyang kinalakaladkad ng mga sundalo patungo sa isang truck. Ang sergeant ay mukhang isang basang sisiw, duguan, marumi, at puno ng takot. Ang kanyang imperyo ng pangingikil at pananakot ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit para kay Elena, ang pagbagsak ni Ricardo
ay hindi sapat na kabayaran para sa bawat segundong nawala sa kanya habang siya ay nagtatago sa labas ng kanilang tahanan. Commander, kailangan na nating umalis, mabilis na sabi ni Aris habang inaalalayan ang nanghihinang si Mang Lando. Major, dalhin ang hayop na yan sa headquarters. Utos ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at lungkot. Huwag niyo siyang bibigyan ng pagkakataong makatawag kahit kanino. Gusto kong mabulok siya sa karsel na walang nakakakita sa kanya. At ang lahat ng ebidensya sa Station 7, kunin niyo lahat. Walang ititira. Masusunod po, sagot ni Aris. Sumakay si Elena sa loob ng sasakyang militar kasama ang kanyang ama. Sa loob ng marangyang kotse, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tumingin siya kay Mang Lando. Ang matanda ay nakasandal sa malambot na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig pa rin. Ang pagkakaiba ng marangyang sasakyan sa marungis na anyo ng kanyang ama ay isang malupit na paalala ng kanyang pagkukulang. Elena, ang nanay mo. Ang tanging nasabi ni Mang Lando bago tuluyang humagulgol. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Elena. Tay, makakarating tayo. Malakas sa sinanay. Hindi niya tayo iiiwan. Pagsisinungaling ni Elena sa sarili habang ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luha. Habang ang convoy ng mga sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa kahabaan ng kalsada, nakita ni Elena sa bintana ang pagbagsak ng Station 7. Nakita niya ang mga tauhan niya na nagsisimulang mag-imbentaryo ng mga nakaw na gamit at ebidensya. Ang pagbagsak ng imperyo ni Ricardo ay simula pa lamang ng isang malawakang paglilinis. Ngunit sa puso ni Elena, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang ina. Nang makarating sila sa ospital, ang mga bota ni Elena ay mabilis na tumama sa makintab at puting sahig ng labi. Hindi siya tumitigil, hindi siya tumitingin sa mga taong nagtataka kung bakit ang isang duguan at marungis na babae ay sinusundan ng mga armadong sundalo. Ang tanging layunin niya ay ang pinto ang ICU. Sa harap ng salamin ng silid, nakita niya ang kanyang ina. Maraming tubo ang nakakabit dito, ang muka ay kasing puti ng papel, at ang paghinga ay tila isang mabigat na pakikipaglaban. Lumapit ang isang doktor, ang muka ay puno ng lungkot. Commander Bagas, ginawa na namin ang lahat. Ang kanyang katawan ay sobrang hina na dahil sa tagal ng sakit at kakulangan ng tamang gamot nitong mga nakaraang araw. Paliwanag ng doktor. Doon ay gumuho ang huling pader ng pagiging matatag ni Elena. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang lahat ng perang ipinapadala niya noon, ang lahat ng ginhawang akala niya ay nararamdaman ng kanyang mga magulang, ay kinulimbat lamang ng mga taong tulad ni Ricardo. Ang pagbagsak ng imperyo ng korupsyon ay naging huli na para sa kanyang ina. Nanay, pulong ni Elena habang nakadikit ang kanyang noo sa malamig na salamin. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, lumapit si Aris at may iniabot na isang folder. Commander, may nakuha po kaming dokumento sa opisina ni Ricardo. Hindi lang siya ang sangkot. Ang pera ng inyong pamilya. May isang mas mataas na opisyal ang tumatanggap ng porsyento mula sa mga kinitil ni Ricardo sa inyong lugar. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena. Ang pangalang nakasulat sa dokumento ay ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon, ang kanyang sariling mentor sa National Headquarters. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang mas malalim at mas mapanganib na digmaan. Hindi pa tapos ang laban. Ang imperyong gumuho ay bahagi lamang ng isang mas malaking kuta ng kasamaan. Ngunit ang pinakamasakit na tanong, mayroon pa bang hihilinging katarungan si Elena kung ang kanyang ina ay tuluyan ng pikit mata sa mundong ito?
Ang bawat guhit sa monitor ng ospital ay tila isang dambuhalang bundok na kailangang akyatin ng hininga ng kanyang ina. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang tanging maririnig ay ang mekanikal na ritmo ng ventilator, ang kapangyarihan ni Elena Vargas ay tila isang hungkag na kaisipan. Anong silbi ng pagiging commander kung ang kanyang sariling ina ay dahan-dahang binibitawan ang mundo nang hindi man lang siya nakahihingi ng tawad? Dahan-dahang lumapit si Elena sa tabi ng kama. Hinubad niya ang kanyang maruming jacket na may bakas pa ng putik mula sa Station Pito. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng ICU, nakita niya ang mga kamay ng kanyang ina, si Nanay Rosa. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng kanyang paboritong sinigang, ang mga kamay na nagpunas ng kanyang mga luha noong bata pa siya, at ang mga kamay na kumaway sa kanya ng may pait habang paalis siya patungong Maynila, 15 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang mga kamay na yon ay tuyot, maputla, at puno ng mga tusok ng karayom. Nay, nandito na po ako. Pabulong na, sabi ni Elena. Ang kanyang boses, na dati ay nagbibigay ng utos sa libu-libong sundalo, ay naging kasing hina ng isang batang paslit. Nandito na ang Elena nyo. Hindi na po ako aalis. Gising na po kayo, Nay. Marami pa po tayong pag-uusapan. Sa labas ng silid, nakita niya si Mang Lando na nakaupo sa bench, ang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob lamang ng isang gabi. Ang bawat hikbi nito ay nagpaparamdam kay Elena ng bigat ng 15 taong pangungulila. Lumabas siya sandali at tinabihan ng kanyang ama. Tay, kumain muna kayo. Kailangan niyo ng lakas. Marang sabi ni Elena habang hinahawakan ang balikat ng ama. Umangat ang tingin ni Mang Lando. Ang mga mata ay namumula at pagod. Elena, noong wala ka, palagi niyang tinitignan ang pinto. Sabi niya, Lando, darating na ang anak natin. Alam kong darating siya. Pinilit niyang lumaban dahil gusto kanyang makita. Pero bakit ganito? Bakit kung kailan nandito ka na, tsaka naman siya tila bumibitiw? Ang hapdi sa dibdib ni Elena ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Ang utang na loob na hindi niya nabayaran sa loob ng mahabang panahon ay naging isang sugat na hindi na yata maghihilom. Napagtanto niya na habang hinahabol niya ang mga bituin sa kanyang balikat, hinayaan niyang mabulok ang mga ugat ng kanyang pagkatao sa kahirapan at pang-aapi. Ngunit sa gitna ng pighating ito, ang alaala ng dokumentong ibinigay ni Aris ay muling nag-alab sa kanyang isipan. General De La Cruz, ang taong nag-recruit sa kanya, ang mentor na itinuring niyang pangalawang ama. Siya ang tumatanggap ng protection money mula kay Ricardo. Siya ang dahilan kung bakit kahit anong padala ni Elena ng tulong sa kanyang pamilya, laging may humaharang. Ang bawat pisong dapat sana ay pambili ng gamot ni Nanay Rosa ay napunta sa bulsa ng taong pinagkakatiwalaan niya. Tay, pangako ko sa inyo at kay Nanay, pagbabayarin ko ang lahat ng may gawa nito, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi lang si Ricardo ang mananagot. Lahat sila, mula sa pinakamaliit na pulis hanggang sa pinakamataas na general. Pumasok muli si Elena sa silid at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Isang golden moment ang naganap nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Nanay Rosa. Isang mahinang pisil, isang senyales ng buhay sa gitna ng kamatayan. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Malabo at puno ng pagod. Ngunit nang makita ang mukha ni Elena, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Elena, ang halos hindi marinig na bulong ng ina. Opo, Nay. Ako ito. Huwag na po kayong magsalita. Magpahinga lang po kayo, sabi ni Elena habang hinahalikan ang noo ng ina. Ngunit ang katahimikan ng silid ay muling bumasag nang pumasok si Major Aris, balisa, at may dalang masamang balita. Commander,
Tumatawag ang National Headquarters. Si General De La Cruz po. Alam na niya ang ginawa niyo sa Station 7. Nagpalabas siya ng recall order laban sa inyo. Itinuturing na kayong rogue officer. May mga operatiba na silang papunta rito sa ospital para arestuhin kayo. Nanlamig ang buong silid. Tumingin si Elena sa kanyang ina na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan. At pagkatapos ay sa pintuan kung saan ang panganib ay muling dumarating. Ang katarungan ay hindi lamang isang laban sa kalsada. Ito ay naging isang digmaan laban sa mismong institusyong kinabibilangan niya. Aris, sabi ni Elena habang maingat na ibinibitaw ang kamay ng kanyang ina. Ihanda ang mga tauhan. Walang sino mang makakapasok sa floor na ito. Kung kailangang gawing kuta ang ospital na ito upang maprotektahan ang aking pamilya, gagawin ko. Ang cliffhanger ay dumating nang marinig ang tunog ng sunod-sunod na sasakyang dumarating sa baba ng ospital. Hindi ito mga ambulansya. Ito ay ang puwersa ng general na balak pumatay sa katotohanan. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging kadena upang itago ang isang masakit na katotohanan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Elena Vargas habang nakatayo siya sa gitna ng pasilyo ng ospital. Sa labas, ang tunog ng mga nagtitilyang gulong ng mga sasakyan at ang papasikat na liwanag ng araw ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kaibahan sa katahimikan ng intensive care unit. Ang kanyang mentor, si General De La Cruz, ang lalaking nagangat sa kanya mula sa hirap, ang lalaking itinuring niyang gabay, ay siya ring lalaking naging arkitekto ng pighati ng kanyang pamilya. Narinig ni Elena ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa hagdanan. Hindi na ito ang mga tauhan ni Aris. Ito ang mga operatiba ng intelligence group, mga taong direktang sumusunod sa bawat kumpas ng kamay ng general. Ang bawat hakbang nila ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Elena. Lumingon siya sa loob ng silid kung nasaan ang kanyang ina. Si Nanay Rosa ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng makina. Sa tabi nito, si Mang Lando ay nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakasara na tila nananalangin sa huling pagkakataon. Ang tanawing ito ay nagbigay kay Elena ng kakaibang lakas, isang uri ng tapang na hindi nagmumula sa ranggo, kundi sa pag-ibig. Commander, nandito na sila, bulong ni Major Aris habang inihahanda ang kanyang sarili sa pintuan. Ano ang utos niyo? Hindi namin kayo hahayaang makuha nila nang ganoon na lang. Ngunit bago pa makasagot si Elena, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa lobby ng ospital. Mula sa bintana, nakita ni Elena ang pagdagsa ng mga tao. Hindi sila mga sundalo, sila ay mga trooper ng jeepney, mga tindera mula sa Tondo, at ang mga biktima ni Ricardo sa Station 7 na pinalaya ni Elena kanina. Bit-bit ang kanilang mga simpleng karatula at ang kanilang nagkakaisang boses, hinarangan nila ang pasukan ng ospital. "Huwag niyo kaming itulak, si Commander Vargas ang nagligtas sa amin," sigaw ng isang pamilyar na boses, si Aling Marta, ang tinderang inapi ni Ricardo. Ang pagkakautang ng loob ng mga maliliit na taong ito kay Elena ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang utos mula sa itaas. Ito ang tunay na utang na loob, ang pasasalamat na nagbubuklod sa mga taong pare-parehong dumanas ng kawalan ng katarungan. Ang mga operatiba ng general ay napatigil. Hindi nila kayang itulak o saktan ang mga sibilyan sa harap ng napakaraming kamera ng media na nagsimula na ring dumating. "Tignan mo, Aris," pabulong na sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga taong akala natin ay mahihina, sila ang nagpoprotekta sa atin ngayon. Gayunpaman, ang tensyon ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto. At lumabas mula rito ang kanang kamay ni General De La Cruz, si Colonel Torres.
May dala siyang warrant at isang malupit na ngiti. Pumasok siya sa ospital, nilalagpasan ang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang makarating si Torres sa tapat ni Elena, nagtama ang kanilang mga paningin. Elena, masyado kang naging madaldal at mapakialam. Ang utang na loob mo kay General ay dapat sanang naging proteksyon mo. Pero, pinili mong maging bayani ng mga basura. Ang mga basura na sinasabi mo, Colonel, sila ang nagbabayad ng sweldo mo. Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. At ang utang na loob ko sa general ay natapos na nang malaman kong ang bawat sentimong ibinibigay niya sa akin ay galing sa dugo at pawis ng aking ama. Inilabas ni Torres ang kanyang posas. Sumama ka ng mahinahon o ituturing namin itong pag-atake sa mga awtoridad. Isipin mo ang nanay mo, Elena. Gusto mo bang dito siya bawian ng buhay sa gitna ng putukan? Napatingin si Elena kay Mang Lando na ngayon ay nakatayo na rin at nakaharap kay Torres. Ang matanda, sa kabila ng kanyang panghihina, ay humarang sa harap ng kanyang anak. Huwag niyo siyang kukunin. Ako na lang. Ako na lang ang kunin niyo. Tay, huwag. Pigil ni Elena. Ang golden moment ay naganap nang hawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ama at dahan-dahang siyang inilayo sa panganib. Pagkatapos ay humarap siya kay Torres. Ang kanyang mga kamay ay inilahad niya upang pusasan. Ngunit bago pa man madikit ang bakal sa kanyang balat, isang malakas na tunog ng alerto ang narinig mula sa monitor ng kanyang ina sa loob ng ECU. Ang tuwid na guhit sa monitor ay naglabas ng isang mahaba at nakakabinging tunog. Ang puso ni Nanay Rosa ay tumigil sa pagtibok. Nanay! Ang hiyaw ni Elena ay bumasag sa tensyon ng buong pasilyo. Sa gitna ng tangkang pag-aresto, sa gitna ng korupsyon at paghihiganti, ang kamatayan ay dumating upang kunin ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Elena. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Elena sa isang sangandaan. Hahayaan ba niyang pusasan siya habang ang kanyang ina ay binabawian ng buhay? O lalabanan niya ang buong sistema sa huling pagkakataon, anuman ang kapalit? Ang mahaba at walang katapusang tunog na nagmumula sa heart monitor ay tila isang hatol na mas masakit kaysa sa anumang warrant of arrest na hawak ni Colonel Torres. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ni Elena Vargas ay huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng mga tao sa labas, ang banta ng mga operatiba, at ang bigat ng kanyang ranggo ay tila naging mga aninong walang saysay. Ang tanging natira ay ang malamig na kamay ng kanyang ina na dahan-dahang bumibitaw sa kanyang pagkakahawak. Nanay Rosa. Ang pabulong na tawag ni Elena ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Nanatili siyang nakatitig sa maputlang mukha ng ina. Umaasang muling gagalaw ang mga talukap nito. Umaasang ang tunog ng makina ay isa lamang maling panaginip. Ngunit ang realidad ay hindi naging mahabagin. Mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor upang gawin ang huling pagsusumamo ng medisina, ngunit alam ni Elena sa kanyang puso na wala na ang kanyang ina. Ang liwanag sa mga mata ni Rosa ay tuluyan ng naglaho, kasabay ng pangarap ni Elena na mabigyan ito ng buhay na malayo sa hirap. Sa gitna ng pagdadalamhating ito, naramdaman ni Elena ang isang marahas na hila sa kanyang balikat. Si Colonel Torres, na tila walang bakas ng pakikiramay, ay muling itinuon ang dulo ng kanyang posas sa kamay ng commander. Tapos na ang drama, Elena. Patay na ang ina mo. Wala ka nang kailangang bantayan dito. Ang boses ni Torres ay puno ng pagmamadali at kawalan ng puso. Sumama ka na sa amin bago ko pa iutos sa mga tao ko na kaladkarin ka palabas sa harap ng bangkay na yan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot kay Elena. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging kasing lamig ng yelo. Isang matinding aura ng awtoridad at puot ang bumalot sa kanya. Dahilan upang mapaatras ng isang hakbang
ang mga operatibang nakapaligid. Hawakan mo ako, Torres, at sisiguraduhin kong ang huling bagay na makikita mo ay ang loob ng seldang mas masahol pa sa Station 7. Ang boses ni Elena ay mababa, ngunit puno ng panganib. Elena, huwag! Sigaw ni Mang Lando habang pilit na bumabangon mula sa sahig. Ang matanda ay tila nadurog sa pagkawala ng kanyang kabiyak, ngunit ang takot na mawala rin ang kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sumama ka na sa kanila. Huwag ka nang lumaban. Ayaw ng nanay mo na may mangyaring masama sa'yo. Hayaan mo na kaming dalawa rito. Doon naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Tumingin si Elena sa kanyang ama, ang lalaking nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Nakikita niya ang panginginig ng mga labi ni Mang Lando, ang pagsusumamo sa mga mata nito na huwag nang dagdagan ng trahedya. Sa pagitan ng kanyang paninindigan bilang isang commander na nais pabagsakin ng korupsyon at ang kanyang pagmamahal sa pamilya na natitira na lamang sa kanya, kailangang pumili ni Elena. Huminga ng malalim si Elena. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mang Lando at pinisil ito ng mahigpit. Tay, hindi ko kayo iiwan sa gitna ng laban na ito, pero kailangan kong tapusin ang sinimulan ko para hindi na maging walang saysay ang pagkamatay ni nanay. Humarap muli si Elena kay Torres. Sa halip na lumaban ng pisikal, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man madikit ang bakal, isang malakas na sigaw mula sa labas ang muling kumuha sa atensyon ng lahat. Ang mga tao, ang mga trooper, ang mga tindera, ang mga ordinaryong mamamayan, ay nagsimula ng pumasok sa lobby ng ospital. Hindi sila mapigilan ng mga security guard at ang mas nakagigulantang, kasama na nila ang ilang miyembro ng media na may dalang mga live camera. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng ina ng lihim na commander sa gitna ng tangkang pag-aresto ng National Headquarters ay mabilis na kumalat na parang apoy sa social media. Colonel, sabi ni Major Aris habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nakalive tayo sa buong bansa. Ang video ng pangingikil ni Ricardo at ang mga dokumentong nag-uugnay kay General De La Cruz ay kasalukuyan ng kumakalat. Kung itutuloy niyo ang pag-aresto kay Commander Vargas dito mismo sa tabi ng bangkay ng kanyang ina, magkakaroon ng revolusyon sa labas ng ospital na ito. Napatingin si Torres sa bintana at doon niya nakita ang libu-libong flash ng kamera at ang galit na mukha ng publiko. Ang utang na loob ng bayan kay Elena ay naging panangga niya sa pinakamadilim na oras. Napilitang ibaba ni Torres ang kanyang posas. Alam niyang sa sandaling hawakan niya si Elena, ang buong institusyon nila ang guguho. Hindi pa tayo tapos, Elena. Maaring protektado ka ng media ngayon, pero hindi habang buhay na makakapanago ka sa likod ng mga sibilyan. Hindi ako nagtatago, Colonel, sagot ni Elena habang maingat na tinatakpan ng puting kumot ang mukha ng kanyang ina. Naghahanda lang ako para sa inyong huling hantungan. Ang kabanata ay nagtapos sa isang matinding cliffhanger habang inalalaya ni Elena ang kanyang ama. Palabas ng ICU, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit kay Major Aris at may ibinulong. Mabilis na namutla si Aris at agad na hinabol ang tingin ni Elena. Commander? Ang warrant. Hindi lang pala ito para sa inyo. Si Mang Lando? Ituturing din nilang accessory sa krimen ni Ricardo. Balak nilang kunin ang inyong ama sa sandaling mailibing natin si nanay. Ang laban para sa katarungan ay naging isang karera laban sa oras at sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang natitirang mahal sa buhay. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang katarungan ay hindi nabibili ng ranggo, Elena. At ang tatay mo? Siya ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Ang mga salitang yon ni General De La Cruz ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking conference hall ng National Headquarters. Nakaupo ang general sa gitna ng mahabang mesa. Ang kanyang uniforme ay kasing kintab ng kanyang mga kasinungalingan. Sa harap niya, nakatayo si Elena Vargas kasama ang kanyang amang si Mang Lando
na ngayon ay nakasuot ng isang simpleng barong na tila lalong nagpaliit sa kanyang anyo sa gitna ng marangyang silid. Nakahawak si Elena sa malamig na sandalan ng upuan ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang panginginig ni Mang Lando, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa bigat ng mga akusasyong ibinabato sa kanya. Ayon sa general, si Mang Lando ay hindi lamang biktima, kundi isang kasabwat na tumatanggap ng lagay mula sa mga ilegal na pasada upang protektahan ang operasyon ni Ricardo sa Tondo. Isang malupit na baluktot na katotohanan na binuo upang sirain ang kredibilidad ni Elena. General, alam nating dalawa kung sino ang tunay na may sala. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila isang dahan-dahang hinihigpitang lubid sa leeg ng kanyang kalaban. Ang bawat sentimong ninakaw sa mga trooper ay dumaan sa iyong mga kamay. Huwag mong gamitin ang aking ama upang pagtakpan ang iyong sariling bahid. Tumawa ng mahina si De La Cruz, isang tunog na puno ng kapangyarihan at kawalan ng takot. Ebidensya, Elena. Iyan ang kailangan mo. At sa ngayon, ang tanging ebidensyang hawak ng korte ay ang mga testimonya ng mga tauhan ni Ricardo na nagsasabing ang tatay mo ang kanilang middleman. Sino ang paniniwalaan nila? Isang general na may malinis na track record o isang matandang trooper na may anak na rogue commander? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat dokumentong hawak niya ay tila kulang pa rin upang buwagin ang kuta ng general. Ang internal crumbling na naramdaman ni Elena ay hindi dahil sa takot para sa kanyang karera, kundi dahil sa nakikita niyang pagdurog sa dangal ng kanyang ama sa harap ng mga matataas na opisyal. Ang bawat mapanghusgang tingin sa silid ay tila isang sampal sa alaala ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng tensyon, dahan-dahang tumayo si Mang Lando. Ang kanyang likod ay hindi na kasing tituwid ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng katotohanang hindi kayang burahin ng anumang ranggo. Inabot niya ang isang maliit, luma, at kupas na notebook mula sa kanyang bulsa. Ang notebook na ginagamit niya sa loob ng maraming taon sa kanyang pasada. General, panimula ni Mang Lando, ang kanyang boses ay basag ngunit malinaw. Maaring isa lang akong trooper sa inyong paningin. Basura, ika nga ng inyong tauhan. Pero ang basura ay marunong magtabi ng dumi na ayaw ninyong makita. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Isang golden moment ang naganap nang buksan ni Mang Lando ang notebook sa isang pahinang may mga nakasulat na petsa, plaka ng sasakyan, at mga halagang ibinibigay niya noon pa man sa isang scholarship fund na inirekomenda ni De La Cruz sa kanya para sa pag-aaral ni Elena. Akala ko, ang perang itinatabi ko buwan-buwan ay para sa kinabukasan ng anak ko. Patuloy ni Mang Lando habang tumutulo ang luha. Pero nalaman ko, ang account na pinagdedeposituhan ko ng aking mga barya ay ang mismong lihim na account na ginagamit nyo sa inyong mga iligal na transaksyon. Narito ang mga resibo ng deposito na may pirma nyo bilang trustee. Hindi nyo akalain na ang isang mangmang na trooper ay magtatabi ng bawat kapirasong papel bilang alaala ng kanyang sakripisyo para sa anak. Namutla si De La Cruz. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang makita ang mga dokumentong yon. Ito ang nawawalang piraso ng puzzle, ang direktang ugnayan ng kanyang pangalan sa pera ng mga biktima. Ang notebook ng isang trooper ang naging pinakamalakas na ebidensya laban sa isang general. Ito ay kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Hiyaw ni De La Cruz habang pilit na inaabot ang notebook. Ngunit mabilis na humarang si Elena. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya isang anak. Siya ang commander na nagpapatupad ng katarungan. Tapos na ang iyong panahon, General. Ang bawat barya ng aking ama na kinuha mo ay magiging bigat, nahihila sa iyo pababa. Sa labas ng silid, narinig ang malakas na hiyawan ng mga tao. Ang media
ay hindi na mapigilan. Ang bawat salita sa loob ay naririnig ng publiko dahil sa lihim na mikroponong nakakabit pa rin sa barong ni Mang Lando. Ang buong bansa ay saksi sa pagbagsak ng isang higante sa kamay ng isang trooper at ng kanyang anak. Ngunit bago pa man mailabas ng mga gwardya si De La Cruz, isang nakabibinging tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang mga ilaw ay biglang namatay at ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan sa takot. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Elena ang isang marahas na hila sa kanyang braso at ang malamig na dulo ng isang patalim sa kanyang leeg. Isang pamilyar na amoy ng alak at puot ang dumapos sa kanyang pandama. Kung babagsak ako, Elena, isasama ko ang pinakamahalagang bagay sa iyo. Bulong ng isang boses sa kanyang tainga. Si Colonel Torres ay nakawala sa gitna ng kaguluhan at sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang nanginginig na si Mang Lando. Ang cliffhanger ay nag-iwan kay Elena sa isang nakamamatay na sitwasyon. Sino ang ililigtas niya sa gitna ng dilim? Ang katarungang hawak na niya o ang buhay ng kanyang ama na nasa kamay ng isang baliw na nagnanais ng huling paghihiganti? Bitawan mo ang matanda, Torres. Hindi mo na matatakasan ang batas. Ang boses ni Elena Vargas ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nagkakagulong conference hall na nilamon ng kadiliman at takot. Ang tunog ng mga yabag ng mga nagtatakbuhan ay naging kasing bilis ng pintig ng kanyang puso. Naramdaman niya ang malamig na dulo ng patalim ni Colonel Torres sa kanyang leeg, habang ang isang kamay nito ay marahas na nakayakap sa nanginginig na si Mang Lando. Ang dalawang buhay, ang kanyang sarili, at ang kanyang ama ay nasa bingit ng panganib. Kasama ko sa impyerno ang matandang ito, Elena. Ang sigaw ni Torres, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Gumuho na ang lahat. Wala na akong mawawala. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Elena. Ang kanyang mga pandama ay naging kasing talas ng mga isang tigre. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyang militar na papalapit sa labas ng gusali. Isang senyales na mabilis na dinala ni Major Aris ang backup. Ngunit bago pa man makarating ang tulong, kailangan niyang gawin ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Torres, pakinggan mo ako. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Kung may natitira ka pang dangal sa iyong pagkatao, bitawan mo ang ama ko. Ako ang hinahanap mo. Ako ang kalaban mo. Bitawan mo siya at hahayaan kitang makalabas ng buhay dito. Kasinungalingan, hiyaw ni Torres. Kilala kita, Elena. Hindi mo ako hahayaang makatakas. Hindi kita hahayaang makatakas sa batas, Torres, sagot ni Elena. Pero kung pipiliin mong gamitin ang matanda, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa gusaling ito ng buhay. Mamili ka. Isang buhay na nagdurusa sa kulungan o isang kamatayan na walang kabuluhan sa loob ng kadiliman na ito. Sa mga sandaling iyon, ang loob ng conference hall ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hininga ni Torres ay bumibilis. Ang baril sa kanyang kamay ay nanginginig. Alam niyang tama si Elena. Ang paggamit sa matanda ay magiging huling selyo sa kanyang kabaong. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Torres kay Mang Lando. Sa isang iglap, marahas niyang itinulak ang matanda patungo kay Elena at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan na walang ilaw. Tay! Sigaw ni Elena habang mabilis na inalalayan ang kanyang ama. Habulin siya! Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Utos ni Major Aris na kasalukuyang pumapasok sa loob ng conference hall kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit pinigilan sila ni Elena. Huwag, Aris. Hayaan niyo siya. Hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng kadiliman, lumapit si Elena sa kanyang ama. Tay, ayos lang po kayo? Tumango si Mang Lando. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kung saan huling naglaho si Torres. Ang puso niya ay puno pa rin ng takot, ngunit may bakas na ngayon ng kakaibang tapang.
Hindi kanya kayang sirain, Elena. Hindi kanila kayang sirain. Lumipas ang ilang araw. Ang Station 7 ay tuluyan ng ipinasara. Ang lahat ng sangkot ay inaresto. Si General De La Cruz ay nahaharap sa mga kasong graft and corruption at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng serbisyo. Si Ricardo Mendez ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Colonel Torres ay nananatiling tinutugis, ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nangangahulugang siya ay ligtas. Sa kabilang banda, si Elena Vargas ay nagsumite ng kanyang resignation letter sa National Headquarters, hindi dahil sa natalo siya, kundi dahil napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng mga pader ng institusyon. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Nanay Rosa, bumalik si Elena at Mang Lando sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Ang lumang bahay na may bakas ng 15 taong pangungulila ay dahan-dahang binibigyan ng bagong buhay. Nagtutulungan sila sa pagpipintura, pag-aayos ng bubong, at paglilinis ng bakuran. Ang bawat kilos ay tila isang paghilom sa sugat ng nakaraan. Ang golden moment ay naganap ng minsan habang nagpipinta si Elena. May nakita siyang isang lumang sobre na nakadikit sa ilalim ng isang silya. Isang sulat mula sa kanyang ina. Mahal kong Elena. Ang sulat ay nakasulat sa lumang papel na may bakas ng luha. Alam kong galit ka sa akin at sa tatay mo. Pero huwag mong kalimutan, anak. Ang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat ay dugo ng mandirigma. Huwag kang matakot lumaban. At kahit saan ka mandalhin ng iyong mga pangarap, lagi mong tandaan, ang pamilya ang iyong tunay na kalasag at ang pagmamahal ang iyong pinakamalakas na sandata. Patawarin mo kami sa lahat ng sakit na idinulot namin. Napayakap si Elena sa sulat. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na pait, kundi paghilom. Sa gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang buong Tondo ay nagdiwang. Isang fiesta. Hindi ito para sa isang politiko o isang kilalang personalidad. Ito ay para kay Commander Elena Vargas, ang kanilang bayani. Ang musika ay umalingaw-ngaw, ang pagkain ay masagana, at ang mga mukha ng mga tao ay puno ng pasasalamat. Si Elena, kasama ang kanyang ama, ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Nagmamasid sa kasiyahan. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Elena. Ngumiti si Mang Lando. Isang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang labi. Ngayon anak, ayos na ayos ako. Nandito ka na ulit sa tabi ko. Wala na akong mahihiling pa. Ang cliffhanger para sa kabanatang ito ay ang pagdaraos ng paglilitis kay Colonel Torres na kalaunan ay nakuha din ng mga operatiba. Ngunit ang huling kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagbangon.